Nakalis na sa Senado si Senator Bato de la Rosa matapos ang kaguluhan kagabi. Kinumpirma yan mismo ni Senate President Alan Peter Cayetano. Live mula sa Senado, nangunguna sa balita si News 510 correspondent Mean Los Baños. Mean, anong impormasyon kay Senator Bato ngayon? Jiggy, ang tanong nga ng marami sa atin, nasaan na si Senator Bato de la Rosa? At katatapos-tapos lamang ng press conference si Senate President Alan Peter Cayetano at kinumpirma niya mismo na at around 2:30 in the morning or alas 2:30 ng madaling araw ay lumabas na sa Senate premises si Senator Bato de la Rosa kasama daw si Senator Robin Padilla. Pero kung magkasama sila sa iisang sasakyan o magkahiwalay na sasakyan o kung magkasama ba sila kung saan man sila pumunta o kung saan pumunta si Senator Bato, hindi na masabi ni Senate President Cayetano kung ano ba yung sitwasyon doon sa sinasabing magkasama sila ni Senator Robin Padilla. But what's sure and confirmed, Jiggy, wala na sa loob ng Senate building na ito si Senator Bato de la Rosa sa ngayon. Narito ang bahagi ng pahayag ng Senate President Alan Peter Cayetano. Kinonfirm ng Sergeant at Arms that he's no longer in the building. At bago pa nangyari yung lahat ng tensyon kagabi, Jiggy, I'm sure you've already seen it. Bago nawala sa Senate, umalis sa Senator Bato ng kaninang madaling araw, nasundan ko siya kahapon. Maghapon, Jiggy, nakita rin naman natin yung katatlong interview siya sa media kahapon hanggang dumating yung oras na around 4 p.m. Umugong yung bali-balitang di umano ay hindi na-grant yung kanyang temporary restraining order. Inakyat ko pa siya sa 5th floor dahil bigla siyang nawala sa session hall. And then nakita ko pa siya, na-interview ko pa siya at ang tinatanong ko sa kanya kung alam na ba niya kung anong desisyon ng Korte Suprema at sabi niya hindi, pero ready daw siya kung ano man. Nakausap ko rin si Attorney Torion kung kamusta yung desisyon. Sabi niya, nag-usap na sila ni Senator Bato de la Rosa for the options, kung ano yung mga posible nilang gawin. Tinanong ko kung ano yung option na yan, pero ayaw nang sabihin sa atin ni Attorney Torion. Hanggang nung kahapon, around 5 to 6 p.m. Jiggy, yung mga last sighting kay Senator Bato de la Rosa ay pumasok siya sa elevator kasama, I think, ang isa pang senador. Pumunta siya sa kanyang opisina sa 5th floor kung saan siya nagsagawa ng FB Live. At ito nga yung nanawagan siya sa kanyang mga supporters na magkaroon ng peaceful prayer vigil sa labas ng Senado. Samantala, kaninang umaga nagpakita si Attorney Torion ng mga pictures ni Senator Bato de la Rosa na nandito pa siya sa loob ng Senado hanggang around 12 midnight. May mga timestamp pa na nakalagay dyan sa pictures na yan at iginiit ni Attorney Torion, hindi diversionary tactics yung nangyaring barilan dito sa Senado para lamang makawala si Senator Bato de la Rosa. At natanong ko rin yan mismo kay Senate President Alan Peter Cayetano kung ito ba'y gawa-gawa lang, diversionary tactic ba yan para mapatakas, mapaalis ang senador dito sa Senado. At giniit ni Senate President Alan Cayetano, the Senate was under attack kagabi, hindi pinlano at hindi raw yan totoo yung mga sinasabi ng mga bodyguards lang daw ni Senate President Cayetano yung nakipagbarilan sa OSAA. Walang diversionary tactics, Jiggy, totoo daw na talagang may pag-attacking nangyari sa Senado kagabi. Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Israelito Torion. Ito ba siya? Ayan. Yung pinakita pa sa inyo eh. Oo. Ito nga eh, 12:13 a.m. He will be there. Because we have never left the Senate premises, all along. Kasi yung mga diversion, di po totoo yan. Jiggy, sa mga oras na ito, wala pa tayong impormasyon kung nasaan na nga ba si Senator Bato de la Rosa. Pero sa press conference sa Senate President Alan Peter Cayetano, binasa niya yung text message na ipinadala ng asawa ni Senator Bato kung saan humingi siya ng paumanhin dahil nga daw sa gulo at confusion na nangyari sa Senado. Simula nga nang lumutang si Senator Bato dito noong Lunes at aminado siya na kaya rin daw umalis si Senator Bato dahil sa mga gulong nangyayari dito sa Senado at mukhang nagamit nga yung oportunidad na yon para makaalis ang senador. Pero just to be clear, sabi ni Senate President Cayetano, hindi tumakas o hindi umalis ng Senate building si Senator Bato habang nagkakaroon ng barilan, kundi nangyari nga yan nung madaling araw kung kailan kalmado at tapos na yung barilan at putukan sa loob ng Senate building. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano.
Also like to ask for forgiveness for all the confusion and havoc it has created in the Senate. It is for this reason I am sure that Ronald made his, in quotation mark, escape. He told me habang tumatagal kasi siya dyan sa loob ay mas nadadamay pa kayo. Wala sa plano, but knowing him, I am sure he took the opportunity nung nagkaguluhan at nagkaputukan na. At ngayon, nandiyan ka mismo sa loob ng Senate building nung magkaputukan kagabi. Pakikwento mo nga sa amin, na-imagine ko yung tension na inabot nyo dyan na magkakasama kayong mga membro din ng media. Amen. I'm sure you can relate, Jiggy, no, dahil reporter ka rin kagaya ko. At nung mga pagkakataon na yon na nagkakaroon ng putukan happening right before our very eyes, yung adrenaline rush nandoon talaga, Jiggy. And that was not something expected because what we were expecting yesterday na ang pinakamalaking storyang binabantayan namin ay yung posibleng aresto nga kay Senator Bato de la Rosa. But seeing yung mga armed, naka-full battle gear, yung mga OSAA, Marines at Police, parang may build up ng tension hanggang sa nangyari yung putukan mismo. Jiggy, that point in time, alam naman nating delikado at we made sure bilang team leader ng ating team dito sa Senado that we were safe because, Jiggy, hindi lang naman no story is worth dying for, Jiggy. Alam naman natin yan. And just to be, para lang din sa mga kababayan natin na nanonood, we made sure naman na kami po ay ligtas habang nagko-cover. Dahil, Jiggy, hindi lang ako ito. May team ako, may cameraman ako, may assistant cameraman akong kasama, and there were other News 5 teams na nandito. So we made sure naman na kahit papano ay ligtas kami. Pero, Jiggy, bilang journalist, alam kong alam mo yan, we cannot let go of the fact na kapag nandun ka, nasa frontline ka, hindi ka aalis hanggat kakayanin mo. Lalo na't nakikita natin, na ihahatid natin, napapakita natin sa video ko ano mismo yung nangyayari. That's why we have these shots right now because we stayed on. Yan. Okay, so balikan natin, Jiggy, yung mga nangyari kagabi. Let's just watch this. Mga kapatid, nagkakaputukan dito. Nagpaputok yung mga Senate ngayon din. Yung mga baris. At may mga pulis. Nandito tayo ngayon. Naparinig tayo. Oh my God. Dito first kami. Sinita first kami. Tatapos mo. Okay, and Jiggy, let's talk about the facts. Lalo't ngayon medyo may fruits of the investigation na. Kasi kagabi, kung makikita mo yung mga reports natin, puro tayo, bakit? Anong nangyayari? Sino nang nagkikipagputukan sa mga taga-senado? At bakit kailangan mauwi sa barilan? So kahit papano may mga sagot na tayo dyan. At sa press conference ka ni Senate President Alan Peter Cayetano, nireport niya sa media, yung nireport din sa kanya ni DILG Secretary John Vic Remulla base sa initial pa lamang na investigasyon. 27 warning shots were fired by the OSAA. 27 shots mula sa kampo ng Senado, warning shots, and then 5 shots mula doon sa kalaban. At ang sinasabi doon sa report na yan ay dahil tinanong ng OSAA yung kalaban kung sino siya, sino kayo, identify yourself. And then may isang lalaki daw na malakas ang boses na sinabi na NBI. And then sinabi sa kanila na ibaba yung kanilang firearms pero hindi raw ibinaba yung firearms. That's why umabot ng 27 warning shots para nga daw mag-warning, definitely, at hindi magkaroon talaga ng tuluyang engkwentro. Kahapon, Jiggy, na-interview ko si Senate Secretary Dong Mendoza right after nung putukan, and he said na perceived NBI yung mga kalaban o yung mga nakabarilan ng OSAA at Marines at mga pulis na nasa puwersa ng Senado. Pero ngayon, tinanong ko kay Senate President Cayetano, perceived NBI pa rin ba yan? Unang sagot niya is, nang nakausap niya si Pangulong Marcos, ang siniguro daw ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi taga-gobyerno, hindi taga-PNP, hindi taga-AFP, hindi taga-NBI ang nakabarilan ng mga taga-Senado kagabi. Pero sa lumalabas sa investigasyon, ulitin ko lang ang kwento mula sa report ni Secretary John Vic Remulla nung hinihingi ng OSAA ni Senate Sergeant Arms Mau Aplasca yung identity nung kalaban nila. Ang sumigaw daw ay isang lalaki at sinabi na taga-NBI sila.
But for now, ayaw sabihin kung yan mismo ang sinasabing suspect, dahil maingat din na isinasagawa yung investigasyon. Hanggang ngayon, Jiggy, hindi alam ang motibo bakit may mga pumasok na mga armadong lalaki dito sa Senado, ni hindi alam pa, Jiggy, sa ngayon, or hindi pa masabi paano sila nakapasok sa second floor ng Senado. And just to let you know, yung second floor ng Senado, very critical area ito dahil nandito ang plenaryo, nandito ang session hall kung saan nagsasagawa ng sesyon ang 24 na senador. Nandito ang mga press offices, 2 press areas, and then nandito ang mga committee rooms. Lahat ng committee rooms nandito sa second floor kung saan ginagawa yung mga Senate hearings. So ganun ka-critical itong bahaging ito ng building ng Senado. At yung panghuli na lamang, Jiggy, yung dulo na kung saan nakikita nyo sa video, kung saan nagkaroon ng enkwentro, tinanong ko si Senate President Cayetano, meron palang lagusan doon papuntang GSIS because nagpupunta kami doon, balik-balik kaming mga reporters every now and then to cover hearings. Parang wala namang kaming nakitang may lagusan doon. Sabi ni Senate President Cayetano, hindi rin daw niya alam na mukhang may lagusan doon, bagamat hindi pa rin madetalye kung paano nakapasok yung mga kalaban kagabi. Jiggy. May na-arresto may na-identify na Mel Oragon, sinasabi ni NBI Director ay hindi siya organic ng NBI pero parang asset o alpha yung term na ginamit niya. Anong impormasyon mo tungkol dito? Meron lang sinasabi sa Senate President Cayetano na parang meron nga raw isang lalaki mula doon sa grupo na sumugod dito sa Senado na bumalik para kunin daw yung bag na naiwan ng mga armadong lalaki at may mga laman nga raw na IDs yung bag ngayon. Hanggang dun lang yung nasabi na detalye ni Senate President Cayetano, and through the days, we are expecting more updates from the Senate President and maybe from the ILG Secretary Remulla himself. But even if hindi natin makuha kay Secretary Remulla, he's been actively reporting naman to Senate President Alan Peter Cayetano. Jiggy. Ang ganda nung, yun nga yung punto na sinabi mo na mayroong lagusan papuntang GSIS at walang masyado nakakaalam doon kahit Senate President Alan Peter Cayetano. So, di ba, yung posibilidad na doon tumawid, yun ang magandang imbestigahan din ng mga otoridad. Mayan, sa ngayon ay kumusta yung seguridad dyan sa loob? Actually, kagabi, tinatanong natin kasi natapos yung coverage natin kagabi. Hindi natapos. Buwaba tayo. Pinalabas na kasi tayo around 8:45, tapos na yung barilan dito sa loob. We were forced na to go out. Everyone, from Senate employees to the members of the media, ang natira na lamang dito ay yung 12 senador. At nakita naman natin ni-lockdown talaga yung buong Senado, yung mismong buong building, wala nang makapasok. And nung sinasabi ni Secretary, sabi namin kahapon, mapapauwi ba yung 12 senador na nandito sa loob? Ang sabi ni Secretary Remulla, siya ang mag-a-advise kung pauuwiin o hindi. So, we were expecting nga na baka hanggang ngayon ay naka-lockdown pa. Pero so far, at least itong Senate building, hindi na naka-lockdown dahil may pasok ang mga empleyado at may pasok din tayong mga taga-media. At yun nga, nakadalawa or tatlong pa-interview din si Senate President Alan Peter Cayetano ngayong araw na ito. At kasama sa interview na yan, yung nakuha raw niya na impormasyon na mukhang may active daw na attempt para ikudita naman siya. Jiggy, wala pang isang linggo na nakakaupo si Senate President Cayetano bilang leader ng Senado, pero mukhang may aktibong attempt na naman daw to unseat him dahil ang balita daw niya, merong ilang mga taga-minorya o minority senators, hindi niya binanggit kung sino, ang gustong makipag-meeting sa mga taga-mayorya. Medyo tinatakot pa raw yung ilang mga majority senators at ang layunin daw niyan ay para lumipat sila sa minority to get the necessary 13 numbers or 13 votes para matanggal si Senate President Cayetano sa pagka-leader ng Senado. But we are trying to get pa yung punto dito ng minority senators dahil wala pa silang sinasabi about that. But let's hear it coming from Senate President Alan Peter Cayetano. Expected naman yun. May invitations to talk, may pananakot, but dati na silang takot So, you're always solid until you're not. Jiggy, yan muna ang latest mula dito sa Senado. Balik sa'yo. Maraming salamat. Mian Los Baños, live mula sa Senado. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat,
mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.